tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairi ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod kay Jesus. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Wika niya, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang banal." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayon pong Huwebes at kapistahan ng isa sa mga ebanghelista, mga tinuturing na manunulat ng ebanghelyo. Kaya nga po ebanghelista si San Mateo. Ang simbolo po ni San Mateo ay taong nilalang na may pakpak. A man with wings. Usong-uso ngayon ang with wings, di ba? No? Only with wings. Marami po, even in before, no? Yung mga, alam niyo na, no? Mga hygiene napkins with wings. Pero meron din namang human with wings. At sa pananampalataya ho natin, yan ho'y si San Mateo. Kung atin hong titingalain ang ating baldukino, ang ating pong altar, nandun ho siya sa taas. Ito ho, ang kanyang imahen. I hope you admire, you take notice of these things, no? Sisikapin ho natin kilalanin ang mga bagay na nakikita natin. In fact, ang 12 apostol ho'y nakapwesto sa buong simbahan, ang pambansang dambana ng Poong Nazareno. Isa hong assignment natin hanapin ninyo kung nasaan ang imahe ni San Mateo nakaluklok sa palibot po ng simbahan ng Quiapo. Sa loob ng simbahan, ang imahe ni San Mateo, ang taong nilalang na may pakpak, nandito ho sa altar, sa bandang altar. Now, isa hong tanong na nais kong bigyan ninyo ng pansin, magkatapatan tayo. Wala hong lokohan. Alam ng Diyos kung kayo'y nagsisinungaling. Kayo lang ho ang sumagot. Masaya ba kayo ngayon? Ang mas mabigat na tanong, ako ba'y nalulungkot? Malabo na ho ang mata ko, di ko na makita kayo personally. Pero ho, kung tinitingnan ko kayo kanina sa altar habang ako'y nakaupo at binabasa ang ebanghelyo, parang may lungkot ang
ang mukha ng mga tao. I hope I'm wrong. Pero magandang tanungin natin, ako ba'y nalulungkot? O kung hindi, very good, well, very well. Maganda po. Kung tayo'y malungkot man o nalungkot man in the past, anong ginawa ko to cope with sadness? Take note ho, English 101, cope with. Yung iba ho, cope up with, mali. Babagsak tayo sa English. Cope with. Sabihin nyo, misa ba ito o classroom? Maganda hong itama natin yung ating dagdag na kaalaman, di ba? Cope with when we are sad or lonely or despondent. Yan. Dagdagan pa ni Father ng synonyms. Pag tayo ay malungkot, how do I cope with sadness? Anong ginagawa ninyo pag kayo'y malungkot? Father, umiinom. Nilulunod ang aking kalungkutan. Pag tayo ay nalunod na sa pag-inom hanggang sa malasing, masaya na ba? Father, ano lang yan? Panood lang na yan, sine, Netflix lang yan. Magdamagan. Habang tayo nanonood, napapawi ba lungkot? Father, kakain ko lang yan. Ingat ho tayo. Diyan ho tayo lumalaki. We get bloated. Alam niyo yung bloated? Maga. Marami na ho nagsabi, Father, ba't ka namamaga? Alam niyo na, kain. Boy, may lungkot ata si Father. Yun ang ginagawa. Hindi ho. Pag ako napapagod, dinadaan ko sa kain. Isa ho yan sa mga coping mechanism natin. So balik ho tayo. Pag ako nalulungkot, pag tayo nalulungkot, personally, ano hong ginagawa natin? Marami ho tayong pwedeng gawin. Ngunit ang tanong, naiibsan ba? Nasusolusyonan ba? Nabibigyang tuldok ba ang kalungkutan? At sa halip ako'y nagiging masaya, puno ng kagalakan. Now, maganda hong patuloy nating pagnilayan yan, ha? Sa buong misa. Kasi ho, sa akin hong pagninilay sa mga pagbasa at kay San Mateo, napansin ko ho, si San Mateo ay hindi nalalayo sa ating karanasan din ng kalungkutan. Bakit kanyo? Nang siya ho'y makita ng Panginoon doon sa paningilan ng buwis, nilapitan siya ng Poong Jesus Nazareno at niyaya, tinawag, sumunod ka sa akin. Kung si San Mateo masaya sa kanyang pagiging kobrador ng buwis, masaya. Kasi ho, maganda ang trabahong pagiging tagapaningil ng buwis. Yayaman sila. Makapangyarihan sila. Kaya lang, kahit sabihin natin marami silang pera, maraming impluensya sila, mabango ang pangalan nila sa mga Romano, ngunit sa mga kapwa nila Hudyo na kanilang sinisingil para sa buwis, isinusuka sila. Father, mabigat na salita yan na, suka. Okay ho. Sila ho'y kinamumuhian. Palambutin ho natin yung word na yon. Kinamumuhian. Kasi ho, para ikaw ay maging tax collector, kobrador ng buwis, sa panahon ng Poong Jesus Nazareno, kinakailangan mong makapangako, makapag-remit ng ubod ng laking halaga sa Imperyong Romano. At para mangyari yon, kailangan mong pigain ang iyong mga kapwa Hudyo. Otherwise, mawawala ka sa pwesto. Kung hindi ka mawala sa pwesto, tsugi. Mismo ang mga Romano ang siyang tutumba sa iyo. Pero sa kalagayan ni San Mateo, nananatili siyang kobrador ng buwis para sa Imperyong Romano, ngunit ramdam niya na siya'y kinamumuhian ng kanyang mga kababayang Hudyo. Kaya naman, nang makatagpo siya ng isang taong nag-alok sa kanya, sumunod ka sa akin,
Hindi tinanggihan ni San Mateo ang pagkakataong ito. Tumindig si Mateo, ang sabi, tumindig si Mateo at sumunod kay Jesus. At hindi ho doon nagtapos. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. May party. He threw a party. Nagpakain si San Mateo. Talaga hong ipinagdiwang niya ang pagkalaya niya sa pagiging kobrador ng buwis. Walang bitterness o bigat ng kalooban, walang pagsisisi. At ipinagdiwang niya ang bago niyang natagpo ang kaibigang si Jesus at ang mga apostol at ang kalayaan niya sa kalungkutang nararanasan niya. Napakaganda ho na ebanghelyo. At hindi doon nagtapos. Sa pagsang-ayon ni San Mateo sa paanyaya ng Panginoon, hindi lang siya naging apostol, kundi naging isang manunulat ng ebanghelyo, ng mabuting balita. Kaya siya ay tinuturing na ebanghelista. Of the 12 apostles, there are only few evangelists. Ilan lang ho sila ang mga sa 12 apostol, ang mga ebanghelista o nagsulat ng mabuting balita. Isa na si San Mateo. Dahil masasabi ho nating lubusan niyang ikinasiya ang bago niyang kaibigang nakilala sa katauhan ng Poong Jesus Nazareno na hinango siya sa kalungkutan at binigyan siya ng bagong buhay at kalayaan. Now, ito ho ang nais kong bigyan nating pansin. Balikan ho natin, ako ba'y nalulungkot? Ano bang dahilan ng kalungkutan ko? Wala akong pera. Wala akong trabaho. Nag-board exams kami. Nga ako. Magbo-board exams pa kami, parang hindi pa ako lubusan nakakapag-review. Ang dami kong takot, ang dami kong alalahanin, marami akong lungkot. Sana ho sa kapistahang ito ni Mateo, ni San Mateo, matutunan natin ang sagot. Na kung tayo man ho'y dumaraan sa ganitong kalungkutan, pag-iisa, kawalang sigla ng buhay, maraming alalahanin, maraming takot at pangamba. Tanggapin ng Panginoon na lumalapit sa atin. Ilapit ang sarili sa mahal na poon. At tiyak, tulad ni Mateo, ang sinumang magpapasyang sumunod sa Panginoong Jesus, may kalayaan, may kasiyahan, may kasaganaan, may bagong buhay. San Mateo, Apostol, ipanalangin mo kami.